So bago tayo mag-start sa moment distribution method guys, i-expand lang natin kung bakit nga ba tayo nagsosolve ng mga indeterminate structure. Hindi ba mas madali na lang kung lahat ng structure natin ay determinate para mag-moment ka lang at point A o makukuha mo na yung reactions nung support reactions mo. Pero in actual kasi, lahat ng structure natin or majority ng structure natin ay indeterminate lahat sila. Wala ka naman siguro nakitang second floor na yung floor system mo ay naka-pin lang siya or nakapatong, di ba? Halos lahat yan nakabuhos. So pag nakabuhos siya, ibig sabihin yung left and right nung or end-to-end nung floor system mo ay naka-fixed support siya. And pag fixed support siya, di ba? Ano bang meron sa fixed support na wala sa pin support? Yung ability to resist moment. Okay, isa yun kasi sa mahalaga na dinedesign natin guys, yung moment. Although madami tayong dinedesign like kunwari for deflection, mga axial at saka shear loads, isa sa pinaka-common na ma-encounter natin, lalo na kunwari pag sa RC at steel, ay yung resistance sa moment. Kapag fix to fix kasi ang mangyari dyan, dalawa na yung nagsusupport ng moment mo. So, ibig sabihin, meron kang end-to-end na kumukontra dun sa possible moment na ma-experience nung structure mo. Hindi tulad sa may pin support na wala kang moment reaction sa may pin mo, internal resistance na lang yung nagre-resist dun sa moment mo. Okay, so punta muna tayo dito sa may moment diagram natin. Ito kasi yung mga common shortcut formulas later on na magagamit nyo or parang ito na yung usually na ginagamit nyo for designing. Hindi ka na magdodrawing ng moment diagram, mga ganyan, as long as alam mo yung mga formulas na to. So una, pag cantilever. O di ba pag cantilever beam guys, saan nakalagay yung maximum moment natin? Di ba nakalagay siya sa may mismong support natin. Tapos para makuha mo lang yung reaction niya, pag force lang or concentrated load, ita-times mo lang yung force dun sa total length, yun na yung magiging moment reaction ni fixed support. So yung magiging maximum moment mo pag cantilever beam ay PL lang. Tapos magiging negative siya. Okay, kasing itsura niyan guys, ito for example, magiging itsura niya, kung may concentrated load ka dyan, di ba ang mangyari magiging ganito yung rotation mo. Ito yung bending caused by the concentrated load. Tapos ito naman yung resistance mo dun sa bending na yun. So nagiging negative yung moment natin dyan kasi malungkot yung beam natin. Ganyan pag cantilever beam. O, paano naman pag uniformly distributed? O, pag uniformly distributed, same process lang din. Pero instead na PL, magiging WL squared over 2. Kasi ang mangyari dyan, yung W mo, ita-times mo sa L para maging concentrated load. Tapos saan ba yung magiging location niya? Diba yung L over 2. So, WL times L over 2, lalabas ngayon yung WL squared all over 2. So, paano naman pag pin support? So, PL over 4 naman yung maximum moment. Tapos, ang difference guys, yung maximum moment natin ay positive. Then, kapag simply supported naman siya, magiging WL squared all over 8. Okay, itong dalawang to, yung usually magagamit mo. Okay, pero ang pinaka nagagamit talaga ay itong WL squared all over 8. So, pag maximum moment ng simply supported guys, ito na yung shortcut. WL squared all over 8. Okay, sa may mid-span lang din yung location na yan. Hindi nyo naman kailangan i-memorize, pero mas maganda kasi na alam nyo na dati. Kunwari, saan yung maximum moment ng simply supported natin? Tapos, alam mo yung formula, edi WL squared all over 8 ka na lang. Hindi na yung mag-shear and moment diagram ka. And usually, yan na yung dinedesign natin yung maximum moment na yan. So, punta muna tayo sa moment distribution method natin. So, i-familiarize muna natin yung mga need natin na terms. So, meron tayong tinatawag na bending stiffness at saka relative bending stiffness. Possible kasi ng tanong ay bending stiffness lang, pwede rin na relative bending stiffness. Pero in actual or yung solving na natin, ang ginagamit talaga natin ay si relative bending stiffness. Kaya yung difference lang nila guys, si bending stiffness, ito lang yung magiging formula. So pag moment distribution method kasi guys, dalawang type of support lang yung makikita mo usually. Either fixed to fix or fixed to pin. So ang ginagawa natin dyan, ina-assume natin na magiging fixed to fix siya, then babaguhin na lang natin yung magiging stiffness factor, depende kung anong type of support yung nasa dulo. So pag bending stiffness, ito lang diretsong formula. Pag fixed to fix, 4EI all over L. Tapos pag pin naman, 3EI all over L. At tapos pag relative bending stiffness, ang gagawin mo lang, yung bending stiffness, i-divide mo ng 4.
So, ang mangyari ngayon guys, yung fix to fix mo, magiging EI all over L na lang since makakancel out yung 4 sa 4 all over 4. Then, pag pinned, hinge, or roller, magiging 3/4 na lang siya. Kaya merong 0.75 dyan. 3 all over 4. So, yun lang yung tandaan guys for bending stiffness. Pag bending stiffness, wala pa si divided by 4. Pag relative bending stiffness, meron na yung divided by 4. At tapos pag nasolve mo ngayon yung relative bending stiffness, yun yung gagamitin natin for distribution factor. O di ba meron tayong relative bending stiffness, tapos magkakaroon siya ngayon ng ratio sa point na yon. Tapos yung ratio na yun yung amount of moment lang na kayang buhatin nung support na yon. Mas magigets nyo mamaya pag nag-solve na tayo. So yan lang yung magiging formula guys, yung relative bending stiffness divided by summation of all relative bending stiffness at a certain point. O tapos dapat yung magiging total ng distribution factor nyo ay magiging 1. Mas magigets nyo kasi mamaya pag nag-solve na tayo. Pero tandaan nyo lang guys, ito lang yung difference sila, di ba? Bending stiffness, wala pa si divided by 4. Relative bending stiffness, meron na si divided by 4. Tapos si distribution factor naman, dun sa inahanap mo, si distribution factor naman, yung K or yung relative bending stiffness, i-divide mo lang ng summation ng mga relative bending stiffness at a certain point. Okay, so punta muna tayo sa example natin. Okay, so unang example natin guys, ito yung magiging given na figure natin. So ang gagawin mo ngayon, lahat ng point na yan, i-assume mo as fix to fix lahat yan guys. Okay, so kahit may roller ka dito, isipin mo na fix yan. Kahit may roller ka dito, isipin mo na fix yan. No, kasi ang mangyari, kahit roller yan guys, meron kang internal moment dito. O, diba pag pinutol mo yan, may internal moment ka na magkaiba or opposite lang sila ng direction. O, para mangyari dyan guys, magiging equal to 0 yung net moment dyan. Kasi nga internal siya, diba? So, dapat magkontrahan lang yung left and right moment natin. So, punta muna tayo sa pagsusolve ng K. So, pagkuha ng K guys, per beam yan. So, ang gagawin mo si KAB. O, tas meron kasi tayong 1.5i dyan. Kaya merong 1.5 dito. Tapos, yung E natin, pag hindi in-state, usually assumed as constant. So, mangyari kasi pag constant, guys, nagka-cancel out lang yung E or hindi mo na kailangang i-consider si E. Pero if ever na merong sinabi na hindi siya constant, o meron namang value na given, i-direct substitute mo lang sa EI all over L. Okay, so punta muna tayo sa pagsosolve ng K natin. Okay, yung una, beam AB. Okay, so beam AB natin ay fix to fix support siya. Kasi di ba imagine muna natin as fix support to. So ibig sabihin kung fix to fix siya, ibig sabihin I all over L lang yung formula natin. O since meron tayong given na 1.5i siya as compared dun sa beam BC, edi magiging 1.5 times 1 all over, o yung total distance or L ay 10. Okay, for beam AB. So magiging 0.15. Then next naman si K, B to C. Although sinabi natin kanina na in-imagine natin as fix to fix siya guys, mamaya natin ko consider yun pag hanapin na natin yung moment. Pero pagdating sa K, titignan mo muna yung dulo. Yung dulo lang guys if yung end niya ba ay roller, if yung end niya ba ay fix or pin or roller lang siya. Yun lang naman yung nagmamatter guys pagdating sa K, yung dulong support. Pero yung mga nasa loob, good as fix to fix siya. So, kunwari meron ka pang, yan, di ba? Kunwari, pin, roller, roller. Ang kukonsider mo lang ay yung end-to-end. So, tong dalawang to ay, sasabihin mo, ay, okay, pin at roller siya, so dapat meron tayong times 3/4. Pero itong dalawa, good as fixed support sila. Okay, basta nasa labas lang yung kukonsider mo if pin ba siya or fixed to fix. Yung nasa loob na, lahat yan, fixed to fix matic na. So, saka ka lang magta-times ng 3/4 kapag yung end support ay magiging pin or hinge or roller. Okay? Basta alin dun sa tatlo. Basta hindi siya fixed support, magta-times ka ng 3/4. So then, punta tayo sa may distribution factor. Okay, so ito yung medyo nakakalito sa una guys. Okay, pag kukuha kasi ng distribution factor, i-consider mo yung left to right at saka right to left. Pero pag kukunin mo yung bending stiffness, ang i-consider mo lang ay left to right. Yung K na yun guys ay equal na siya for left to right at right to left. Ang hindi equal dun ay yung distribution factor natin. So magkaiba si DFAB kay DFBA. O, tapos ito yung isipin nyo guys pagdating sa may
distribution factor. Pag yung support mo ay, okay, for ano lang ulit to guys pag yung sa may dulo. Pag yung dulong support mo ay fixed, automatic ang distribution factor mo from left to right ay 0. Pag fixed support yung nasa end support mo. Pag ang end support mo naman ay pin, roller, or hinge, automatic magiging 1. Okay, kaya yung DFAB natin, hindi na natin kinompute, di ba? May formula tayo for distribution factor. Pero since fixed to, automatic si DFAB ay equal dapat kay 0. O then pupunta na tayo kay distribution factor ni point B. O, ito lang isipin nyo guys for distribution factor. Isipin mo yung letter, tapos ang gagamitin mo na K values dyan ay lahat ng may letter B. So, ano bang letters yung may letter B? Si beam A to B at saka si beam B to C. So, ang gagamitin na summation of K natin ay si KAB at saka si KBC. Yun yung sinasabi natin na at a point. Kung at point B, lahat ng K na gagamitin natin ay yung merong letter B. So, si AB at saka si BC. O, tapos yung ginamit natin dito ay hanapin si BA. Kasi yung kinonsider natin guys ay yung right to left. Yung una, si beam A to B, left to right yan. Automatic magiging 0 siya kasi nga fixed support. Ang next na i-consider naman natin ay yung right to left, DF, BA naman. Okay, yung lalagay lang din natin, pareho yung K niya, di ba? Si KAB, yun yung K ni AB at saka ni BA. So 0.15 pa rin yung magiging K natin dito. Ito na yung formula guys for K all over summation of K. Okay? Yung 0.15 all over o yung mga K ng beams natin na merong letter B. Si KAB at saka si KBC. So 0.15 all over, 0.15 plus 0.075. So ang lalabas na DFBA ay 0.667. Tapos yan yung sinasabi natin dapat na mag-total to 1. Ano ba yung beams na connected kay point B? Ang isipin nyo lang din dito guys, yung beams na connected kay point B, mag-i-start lang sa letter B lang din. So, nakakonect kay point B ay si beam BA at saka si beam BC. Si beam CB, nakakonect siya kay point C mamaya. Gets ba? Basta pag at a point, lahat ng beams na nakakonect kay point B ay yung mga first letter lang din nila ay si B. Si beam BA at saka si beam BC. So, yan yung gagamitin natin para malaman yung total na 1. Okay, 0.667 si BA. Ano pa ba yung nakakonect kay point B? Si beam BC. So, ang gagamitin naman ngayon natin ay si KBC all over KBA plus KBC. Okay, same pa rin siya, pero magbabago nga lang, itong 0.15 magiging 0.075. Kaya lalabas si distribution factor natin na 0.333. Tapos pag tinotal mo ngayon siya, magiging equal to 1. Yung distribution factor ni BA at saka distribution factor ni BC, magtototal siya to 1. O then last, si beam CB. So si beam CB naman, alam natin na end roller siya or yung end support niya ay roller. So automatic gagawin natin yung distribution factor ni CB equal to 1. Basta yung sa may dulo guys na beam, yun yung titignan natin kung ano bang type of support. Kung roller siya, automatic yung distribution factor niya ay 1. Pag fixed naman siya, automatic yung distribution factor niya ay 0. So, meron na tayong mga distribution factor. Punta naman tayo sa pag-solve na nung moment distribution or yung table natin for moment distribution. So, dito na papasok guys yung another na i-memorize nyo for moment distribution. Okay, meron naman dun sa PowerPoint na sinend ko. Dun nyo na lang tignan or yung kodigo nyo pagdating sa may fixed end moment. Okay, so yung tawag natin dyan guys, FEM or yung fixed end moment natin. From the term itself, yan yung magiging moment reaction ng fixed to fixed support natin. Okay, pero kita nyo naman hindi lahat yan guys, di ba? Fixed to fixed. Okay, nga meron tayong moment distribution method. Iko-correct natin yan, di ba? Kasi yung fixed to fixed na yan guys, assumption lang natin or imagination lang natin muna. Gagamitin natin yung moment distribution method para makorek yung mga tamang moment na yan. So, yung fixed end moment, guys, i-memorize nyo lahat yan. Okay, hindi siya given unless sobrang complicated nung loading natin. Ang pinaka-common naman na may encounter nyo, guys, ay yung uniformly distributed tapos yung concentrated load sa may midspan. So, pag midspan, guys, ang gagamitin nyo ay PL all over 8. So, kung babalikan natin dito, guys, di ba, ito ang simply supported natin, PL all over 4.
So, nangyari lang, since gagawin natin siyang fixed support, magbabago lang yung maximum moment natin. Imbes na PL all over 4, magiging PL all over 8. So, diba? Para mas bumaba ngayon yung maximum moment natin. O tapos, since fixed to fixed siya, yung location ngayon ng PL all over 8 natin ay sa may mismong fixed support. O kaya i-assume natin na magiging fixed to fixed lahat to. Kasi ibig sabihin niyan, mahanap ngayon natin yung magiging internal moment sa mga points na yan pag inisip muna natin siya as fixed support. Okay, so punta muna tayo dito sa fixed end moment. So ito guys, i-assume natin siya na fixed to fixed, itong point A at saka point B. Ang formula lang ay, since concentrated load siya, PL all over 8. Tapos ang gagawin mo, di ba pag cantilever beam, downward siya dito. So pag meron kang fixed support dyan, magiging ganito rin itsura niya. So ang difference nga lang, itong left side ay counterclockwise, si right side naman ay clockwise. So magbabago lang yung sign, pero pareho dapat sila ng value. Kaya kung mapapansin nyo dito, si beam AB natin or yung left to right, negative 100, yung fixed end moment niya. Si beam BA naman, positive 100. Kaya nagkokontraan lang sila, magkaiba lang sila ng sign. O next naman kay beam BC at saka kay beam CB. Same process lang din, PL all over 8. Ang lalabas dyan ay si magiging negative 50 kay BC. O tapos 'di ba sabi natin kanina guys, 'di ba, pag hinati natin 'to, may expose na internal moment sa left and right portion. Yung internal moment na yan guys, pag inadd mo silang dalawa, dapat mag-approximately equal to 0. O kasi nga internal moment sila. So para mangyari 'yun, dapat yung left at right portion mag-same value na opposite in sign. So yun yung magiging goal natin for moment distribution method. Dapat mabalance natin yung mga moment ng left and right portion ng supports natin para maging equal to 0 sila. So dapat si moment kay BA plus moment ni BC magiging equal to 0. O ito guys, 'di ba? O baka malito kayo guys Although roller to, 'di ba? Dapat pag roller dapat 0 agad yung moment. O pero mamaya pa kasi 'yun. I-assume nga natin na fixed support muna siya. Okay? O mamaya makikita nyo kung paano siya magiging 0. I-explain natin paano siya magiging 0. Pero yan muna yung magiging parts ng moment distribution table natin. So, unang part, para hindi ka lang malito, ilagay mo na muna yung name ng beams mo tapos yung kanya-kanyang distribution factor. Si AB, 0 since fixed support siya. So, yung distribution factor dapat ni fixed support equal to 0. Then si CB, since yung end support natin ay roller, dapat magiging 1 yan. Okay, then ilagay mo si fixed end moment. Tapos yung process natin guys, magiging paulit-ulit na to. So tong moment distribution method guys, in actual ay procedural lang siya. So una, fixed end moment. Tapos ang gagawin mo, di ba meron kang value na to? Yung mga values ngayon na yan, ito-total mo siya. So kasi negative 100, pag tinotal mo siya kay beam AB, wala ka nang ibang i-add, di ba? Negative 100 plus, wala. Negative 100 pa rin. Tapos ang gusto kasi natin yung negative 100 na yan ay maging 0. Ano bang i-add mo kay negative 100 para maging 0? Kailangan mo ng positive 100. Ang gagawin mo ngayon dun sa positive 100, ita-times mo sa may distribution factor. Ano bang distribution factor ni AB? 0, di ba? So, 0 times 100, ito ngayon yung 0. Okay, so punta tayo dito sa may pangalawa kasi dito may value na tayo. So, 100 minus 50, ano yung matitira, di ba? Positive 50. Ano ngayon i-add natin kay positive 50 para maging 0? Kailangan natin ng negative 50. So, yung negative 50, ita-times mo ngayon sa mga distribution factor to. So, negative 50 times 0.667, lalabas dito si negative 33.35. Tapos, yung negative 50 ulit, ita-times mo rin kay 0.333 para lumabas si negative 16.65. Gets ba? Ulit guys Etong fixed end moment, kukunin mo yung total niya. So, 100 minus, 100 plus negative 50 equal to positive 50. Yung positive 50 na yun, gusto natin ma-eliminate, di ba? So, ano yung i-add natin kay positive 50 para maging 0? Kailangan natin ng negative 50.
At sa negative 50 na yan, ita-times mo kay distribution factor natin. So, negative 50 times 0.667, lalabas si negative 33.35. Tapos, negative 50 times 0.333, lalabas si negative 16.65. Gagawin naman natin sa may roller natin. O, itong 50 ngayon, ano yung kailangan natin i-add para maging 0 siya? Kailangan natin ng negative 50. O, negative 50 times distribution factor, o di negative 50 lang din siya. Okay? So, gets na paano nakuha tong values na to? So, lahat ng blue dyan, guys, yan yung magiging distributed moment natin. Okay? Basta yung distribution ng moment natin. O, next, punta naman tayo dun sa may red, di ba? So, yung red, yan naman yung tinatawag nating carry over moment. Para ma-simplify natin, paghahatian ngayon ng mga points yung moment natin. O, kaya nga carry over moment, di ba? So, para maghati lang sila, i-divide by 2 yung existing na value sa may distribution part. Gets ba? O, tapos ito yung magiging rule natin, guys. Pag magdi-distribute ka ng moment papunta sa end roller, automatic 0. Gets ba? So, for example, itong beam BC, di ba? Meron kang 16.65. Tapos, since magdi-distribute daw siya kay CB, alam mo si CB na roller. So, dapat wala kang madi-distribute na moment dyan. Kasi nga walang mabubuhat na moment ang roller, pin, or hinge. So, basta magki-carry over ka from a point to a roller, pin, or hinge, automatic 0 yung carry over moment mo. Okay? Kaya 0 dito. Diba? Kahit mag-divide by 2 ka dyan, dapat 0 pa rin to. Gets? O, pero yung others, okay na. Magdi-divide by 2 ka lang. Tapos yung paglilipatan mo, guys, tandaan mo lang ulit yung pangalan. Si beam AB, magpapasa siya kay beam BA. Si beam BC, magpapasa siya kay beam CB. Okay? Doon lang siya magki-carry over moment kung saan sino yung kapangalan niya. Si AB to BA, si BC to CB. So, pag nag-carry over moment tayo, itong negative 33.35, madi-divide by 2, magta-transfer siya ngayon kay beam AB. So, lilipat ngayon si negative 16.675. O, tapos si beam AB, 0 yung na-compute natin kanina, di ba? So, pag nag-divide by 2 ka, equal to 0 pa rin siya dito. Okay? O, syempre si beam CB, magdi-distribute siya kay beam BC. Kasi yun yung kapangalan niya, di ba? So, negative 50 divided by 2, negative 25. O, tapos ito na ulit, babalikan natin. Si beam BC, magdi-distribute dapat siya or magki-carry over moment dapat siya kay beam CB. Pero si CB kasi ay, alam natin na end roller siya. So, kahit i-divide by 2 mo yan, dapat automatic babalik ka kay 0. So, once tapos ka na mag-carry over moment, babalik na naman tayo kay distribution. Ito na yung magiging parang fixed end moment mo. Diba? Yun yung ginawa natin sa fixed end moment dito. Titignan natin yung sum nila, tapos ano dapat yung i-add natin para mag-equal to 0. Okay? Parang yung carry over moment mo, sila ngayon yung magiging fixed end moment mo. Okay, si negative 25, ito na lang pala muna. Si negative 16.675, kailangan mo ng positive 16.675 para maging 0. Pero yung distribution factor kasi ni AB ay 0, di automatic 0 rin to. Then next, si negative 25 naman. Si negative 25, para maging 0, kailangan mo mag-add ng positive 25. O, yung positive 25 ngayon, ita-times mo kay 0.667 at saka 0.333. Para lumabas tong positive 16.675 at saka si positive 8.325. Tapos ulitin mo lang ulit yung process, guys. Pagtapos ka na mag-distribute, punta ka na kay carry over moment. Okay, carry over moment from BA papunta kay AB. Tapos si beam AB, yung moment mo ay 0. So, kahit i-divide by 2 mo yan, maging equal to 0. Gets? O, paulit-ulit lang siya. Then, ito na yung tanong, guys. Paano ba malalaman kung kailan ka natitigil? No, kaya punta tayo dito sa may total natin, guys. Usually, ito yung pinakaunang clue. Pag nag-zero na lahat ng possible na carry over moment mo. Kasi mangyari dyan, guys, iba pag zero na yung carry over moment mo dito, maliban sa may end points, pag nag-distribute ka dyan, guys, paulit-ulit na lang siya na 0.
Gets ba? Kasi magiging distribution lang nito, magiging 0 since fixed support siya. So, magiging paulit-ulit na lang na 0. Okay, yun yung una mong condition para mag-stop na sa moment distribution method. Yung another naman guys, ito yung pinakamadugo sa may moment distribution table. Dapat itong left and right portion mo ay mag-equal to 0. Pag hinge at saka roller support. O, di ba, babalikan natin yung concept, di ba? Pag hinati mo yan, yung left and right portion mo, dapat mag-equal yung moment. Ang difference nga lang, magkaiba sila ng sign. Pero pag tinotal mo sila, dapat mag-equal or approximately equal to 0. Pag approximately equal to 0 na yung beam mo na yan, ibig sabihin, pwede ka na mag-stop sa may moment distribution table mo. So, for example, ito, di ba? Si beam BA at saka beam BC, left portion is 83.325, right portion is negative 83.325. Total niya is 0. So, ibig sabihin, wala ka ng any external moment kay point B. Internal moment na lang tong dalawang to. 0 tong total nito. O, tas yung moment na yan, guys, yan yung magiging internal moment sa point na yun. So, ang ginagawa ngayon natin, nagka-cut tayo. Okay, so ito yung magiging itsura nung beam mo kapag ilalagay mo yung mga na-solve nating moment. Okay, yung mga na-total mo yan guys, yan na yung magiging moment natin. Itong negative 108.35, total lang nitong buong to. Gets ba? Tinotal lang tong tatlo para lumabas si negative 108.35. Yan daw yung magiging moment kay A to B. Since yung support natin kay beam AB ay fixed support, edi automatic ito na yung magiging moment reaction at point A. Gets ba? Tapos magiging counterclockwise siya since negative. Okay, yun din yung magiging sign convention natin. Pag negative, ibig sabihin counterclockwise. Kung positive naman ay clockwise. Kung magsasolve kayo sa mga books guys or itatry nyo dun, magkaiba yung sign convention nila. Pero same value. Kung magkaiba kasi sila ng assumption. Yung clockwise nila, yun yung negative. Yung counterclockwise, yun yung positive. Pero same value naman siya. Tapos itong 83.325 guys, internal moment. So saka lang siya lilitaw kapag nag-cut tayo. So pag nag-cut tayo dyan, ito ngayon yung magiging exposed figure natin. So meron kang internal moment na 83.325, tapos na-solve mo na rin si 108.35. Okay, pwede mo nang isolve yung magiging reactions ng beam natin kasi nga, enough na yung unknowns natin. Ang unknown na lang natin ay si AY at saka si BY. So summation of moment at point A, balik ka lang kay statics, masosolve mo na yung BY at saka si AY. Okay, gets ba? Yung magiging procedure natin for MDM guys, paulit-ulit lang. As in, paulit-ulit lang yung process na need nyo lang talaga mag-memorize ng fixed end moment. O, ito kayo naman mag-solve nito. Pero tama na lahat yan. Para mag-gets nyo lang or magamay nyo kung paano mag-solve ng distribution factor. O, pinakita ko naman dito yung first two, di ba? Si BA at saka si CB. O, same process lang ulit. Ito ngayon yung mga distribution factor natin. Tapos ito yung magiging fixed end moment. O, same step lang din. Ang difference nga lang sa first example natin dito ay parehong fixed na to. O, so kung parehong fixed yan, yung magiging distribution factor natin from AB or yung distribution factor ni AB at saka ni DC, parehong 0. Pero same process, di ba? Kunin mo si fixed end moment, then kunin mo yung required moment para mag-0. Itong negative 50, kailangan mo ng positive 50. Yung positive 50 ngayon, ito times mo kay 0 kasi yun yung distribution factor. Kaya yung distributed moment natin ay 0 dito. Then ito naman, 50 minus 75, negative 25. So yung negative 25, para maging 0, kailangan mo ng positive 25. So positive 25 times distribution factor, ito ngayon yung magiging distributed moment natin. 12.5, 12.5. Okay, paulit-ulit lang hanggat pumunta ka dito sa may dulo. Mas maganda kasi if as in sobrang lapit lang nung difference sila. Ito kasi tinigil ko na kasi medyo malapit na siya. Pag ganyan na kasi nagpakitang value, yung nasa isip ko na lang ay isang cycle na lang malapit na yung sagot. Okay? Dito tinigil ko na para hindi lang sobrang haba ng solution natin. So pag isang cycle ka pa dyan,
lalabas ngayon yung pinakamalapit na or yung tamang sagot for total moment natin. Okay? Pero pag ako kasi ang ginagawa ko dyan, kung ako lang naman, pag alam mo sobrang lapit na, ina-average ko na lang. Kasi mangyari dyan guys, pag ina-average mo, parang yun lang din yung magiging exact moment dun sa point na yun. Pag in-average mo to, pupunta lang din sa may 71.7 something, mga ganun. Okay, pero mas maganda if mag-isang cycle pa kayo guys. Kung mapapansin nyo tong 0.67, usually pag 0.67, di ba isipin mo na lang, konti na lang yan. Pero malaki-laki rin yung epekto niyan guys, kasi nga yung unit natin ay kilonewton meter. Iba ang 71 kilonewton meter sa 71.5 kilonewton meter. Kung ano lang sana, kung Newton, ganyan ako, pwede mong i-disregard. Pero ito kasi yung unit natin ay kilonewton meter. So, malaki pa rin yung 0.5. Okay? Basta pag sobrang lapit na nun guys, like kunwari 71.71 to 71.72, okay na yun. Yung mga ganong discrepancy, okay na siya. So, ito yung magiging moment natin at per point. O, tas ulit guys, saka lang lilitaw tong mga moment na to kapag nag-cut ka. Kasi internal moment lang siya. Ang mga external moment ay yung mga mismong fixed support. Itong mga to. Since fixed support siya, yung moment na nasolve natin dito, yan na yung magiging moment reaction niya.